Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 15 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Daniel, chapter 7. Ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. Daniel chapter 7 verse 1. Noong unang taon ni Belshazzar, bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Verse 2. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Verse 3. Mula sa dagat ay may umahong 4 na ibang halimaw. Verse 4, ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao, binigyan ito ng isip ng tao. Verse 5, ang ikalawa naman ay parang oso. Ang 2 paa lamang nito, sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karni. Verse 6, ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito ay may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, 4 din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Verse 7, pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas, bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Ang pangitain tungkol sa nabubuhay magpakailanman. Daniel chapter 7 verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono, naupo sa isa ang mga ito, naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Verse 10, parang bukal ng ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilungkuran siya ng milyon-milyon, bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Daniel chapter 7 verse 11, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy. Verse 12, ang iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Verse 13, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailan paman. Verse 14, binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao. Sa bawat bansa at wika, ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ang kahulugan ng mga pangitain. Daniel chapter 7 verse 15, akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitaing iyon. Verse 16, kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Verse 17, ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Verse 18, ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Verse 10, hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa 3 at dahil sa nakakatakot ang anyo nito, bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kaya nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Verse 20, hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3.
Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi, at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Daniel chapter 7 verse 21, samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Verse 22, pagkatapos dumating ang nabubuhay magpakailan paman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ang Diyos ang pamamahala sa kaharian. Verse 23, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. Verse 24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Verse 25, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Verse 26, ngunit siya'y kahahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Verse 27, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Daniel chapter 7 verse 28, dito natapos ang pangitain. Akong si Daniel ay lubhang nabahala at namutla sa takot. Sinarili ko na lamang ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin sa atin guys, ang sasakop sa buong daigdig, isang kaharian. Yan. Anong bansa kaya yung kaharian na yun? Pero ito kasi panahon pa to ni Daniel. Pangitain niya to. So, dito naman tayo sa Daniel chapter 8. Naku, bilisan natin, mahaba ito. Ang pangitain tungkol sa barakong tupa at kambing. Daniel chapter 8 verse 1, ng 3 taon ng paghahari ni Belshazzar. Akong si Daniel ay nagkaroon ng ikalawang pangitain. Verse 2, sa pangitaing iyon ako'y nasa pampang ng ilog ulay ilog ulay sa napapadirang lungsod ng Susa, lalawigan ng Elam. Verse 3, nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang barakong tupa. Ano ba yan? Magkamali ka lang dito ng isang literal lang guys, mali na yung interpretasyon ng basa mo, so kailangan ayusin mo ng basa. Ulitin ko yung verse 3 ha. Nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang barakong tupa. May 2 sungay ito na parehong mahaba, ngunit mas mahaba ang sungay na huling tumubo. Verse 4, nakita kong ito'y nanunuwag, pakanluran, pahilaga at patimog. Walang ibang hayop na makalaban sa kanya ni walang makalapit upang sakluluhan ang sinumang daluhongin nito. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, kaya naging palalo siya. Verse 5, habang ito'y pinagmamasdan ko, isang barakong kambing ang sumulpot na humahagibis mula sa kanluran na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng 2 mata. Verse 6, galit na galit ang sinugod niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Verse 7, walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang 2 sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban, ibinuwal ito ng kambing at niyurakan, walang makasaklolo sa tupa. Verse 8, kaya naging palalo ang barakong kambing nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki, ngunit may pumalit na 4 na kapansin-pansing sungay na nakatutok sa iba't ibang 4 na direksyon ng kalangitan. Verse 9, ang isa sa 4 niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog sa silangan at sa lupang pangako. Verse 10, umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at pinabagsak
sa lupa ang ilan sa mga bituin at tinapakan ang mga iyon. Verse 11, kaya naging sobrang yabang ang maliit na sungay at kinalaban nito pati ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Inalis nito ang araw-araw na paghahandog at winasak ang dakong do'y sinasamba ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Verse 12, dinaig din nito ang hukbo ng kalangitan at ang araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan. Ang katotohanan ay niyurakan at nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. Verse 13, may narinig akong nag-uusap na dalawang anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pagyayaring ito sa pangitain? Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw-araw na paghahandog ng ang paghahari ng kasamaan at ang pagyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? Verse 14, mangyayari ang mga ito sa loob ng 2,300 gabi at umaga. Pagkatapos, muling itatalaga at gagamitin ang templo, sagot ng ikalawa. Ipinaliwanag ni Gabriel ang pangitain. Daniel chapter 8 verse 15, habang akong si Daniel na nakakita ng pangitaing ito ay nagsisikap na maunawaan ang kahulugan nito, biglang lumitaw sa harapan ko ang tulad ng isang tao. Verse 16, at mula sa pampang ng ilog Ulay ay narinig ko ang isang tinig ng tao na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. Verse 17, nang lumapit siya sa akin, dumapa ako sa lupa dahil sa matinding takot. Sinabi niya sa akin, tao, unawain mo ito, ang pangitain ay tungkol sa katapusan ng panahon. Verse 18, samantalang nagsasalita siya, walang malay tao akong bumagsak sa lupa, ngunit hinawakan at itinayo niya ako. Verse 19, sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Diyos ang kanyang puot. Verse 20, ang dalawang sungay ng barakong tupa na nakita mo ay ang mga hari ng Media at Persia. Verse 21, ang barakong kambing ay ang hari ng Grecia at ang malaking sungay sa pangitain na kanyang mga matay ang unang hari. Verse 22, tungkol naman sa apat na sungay na humalili sa unang sungay, nangangahulugan itong mahati sa apat ang kaharian, ngunit hindi magiging makapangyarihang tulad noong una. Verse 23, sa bandang huli kapag nasa sukdulan na ang kanilang kasamaan, isang malupit at tusong hari ang lilitaw. Verse 24, magiging makapangyarihan siya at katatakutan ng lahat sapagkat magagawa niya ang lahat niyang magustuhan. Lulupigin niya pati ang malalakas at ang mga hinirang ng Diyos. Verse 25, dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balaki niya ay magtatagumpay, magiging palalo siya at walang pakundangan niyang yuyurakan ang marami. Walang sinumang taong makakahadlang sa kanya, pati ang pinuno ng mga pinuno ay lalabanan niya, ngunit pababagsakin siya hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Verse 26, ang pangitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa gabi at sa umaga ay totoo, ngunit ilihim mo muna ito sapagkat matatagalan pa bago ito maganap. Daniel chapter 8 verse 27, akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos nagbalik ako sa gawain ko sa palasyo ng hari, nabagabag ako ng pangitaing iyon sapagkat hindi ko iyon mauunawaan. Hanggang dito na lang guys. Bukas na yung chapter 9. Bye everyone. God bless.